Ang bolang apoy ay lumipad patungo kay Zhao Lan, nagising mula sa kanyang trance sa huling segundo, nakilala niya ang atake bilang isang napakabihira at makapangyarihang katangian ng Yang, sa nakakagulat na bilis, tinabig niya ang atake gamit ang kanyang braso, at ang impact ay nagpadala ng shockwave. Siya at si Fang Yi ay nakatayo ngayon na magkaharap sa isang tensyonadong katahimikan, habang ang ginintoang enerhiya ay pumapalakpak sa paligid ng kanyang kamay. Si Zhao Lan, nagising na ngayon, ay natitigilan, ang pagkakita sa bulaklak ay nagbalik ng isang masamang alaala, at ang mga maltong imahe ng kanyang mga bumagsak na kaibigan ay sumilay sa kanyang isipan habang iniisip niya kung ang kanyang mga paghahanda ay hindi pa rin sapat. Nang makita na siya ay nagbalik na sa kanyang katinoan, sina Lin Yi at Su Qingying ay sumugod sa kanyang tabi. Tinanong ni Yi kung siya ay okay lang, habang matalinong sinabi ni Su Qingying na si Zhao Lan ay labis na naapektuhan ng dark attribute, at iminungkahi na mas ligtas para sa kanilang lahat na magsama-sama, hindi sila pinansin. Si Fang Yi ay humakbang pasulong ng may kumpiyansa. Sinabi niya na para sa bulaklak ng Shizai, sapat na kung siya ay pupunta ng mag-isa. Nagpapasya na siya na ang hahawak sa sitwasyon, kalmado siyang naglakad sa pamamagitan ng walang laman at maulap na clearing, papalapit sa kumikinang na bulaklak. Bigla, nagsimulang lumindol ang lupa. Isang malaki, pangit, parang lobo na halimaw na may kumikinang na pulang mga mata ang sumulpot mula sa lupa, sumusugod pasulong, ang bibig nito ay bumukas ng malawak, nagpapakita ng isang nakakatakot na bagyo ng mas maliliit na sumisigaw na mga mukha at madilim na pulang enerhiya habang ito ay umuungal sa gutom, hindi natitinag. Si Fang Yi ay nagpakawala ng pumapalakpak na asul na enerhiya sa kanyang mga kamay, nagsasabi ng isang salita, banal na kulog. Nagpakawala siya ng ilang malalaking kidlat na dumaan sa katawan ng halimaw, ang nilalang ay umungal sa sakit, ang katawan nito ay napuno ng kuryente, ngunit hindi ito bumagsak. Pinanood ito ni Fang Yi, napagtanto na ang demonyong fox na ito ay dapat na kumain ng hindi mabilang na iba pang mga halimaw upang magbago ng labis, kinilala ito bilang isa pang banta na S-class. Alam na ang selyo sa Dark Tide ay pansamantala lamang at ang kanilang oras ay nauubos na. Napagtanto niya na dapat niyang tapusin ito ng mabilis, nakikita ang kamanghamanghang lakas ng halimaw, isang kumpiyansa na ngisi ang lumitaw sa kanyang mukha, nagpasya siya na kung hindi ito mamamatay, gagamitin niya ito bilang isang test subject para sa kanyang bagong kapangyarihan, kinukolekta ang nakakatakot na lilang enerhiya ng dark attribute sa kanyang kamay. Sa isang kumpiyansa na tingin, pinalabas ni Fang Yi ang kanyang bagong natamong kapangyarihan, ang walang hanggang madilim na mundo. Sa halimaw na fox na S-class, isang malaking bagyo ng umiikot na lilang enerhiya ang sumabog mula sa kanya. Ganap na nakulong ang nagulat na nilalang, ang enerhiya ay tumiga sa isang malaki, madilim na lilang sphere, na naglalaman ng parehong Fang Yi at ang halimaw sa loob ng lugar nito. Sa loob ng bagong realidad na ito, ang mga malilim na lilang galame ay humahampas mula sa lahat ng direksyon, mahigpit na bumabalot sa hayop na S-class, ang halimaw ay nagpupumiglas at humiikbi sa sakit. Ang malaki nitong anyo ay nagsisimulang lumiit sa ilalim ng napakalaking presyon ng lugar ni Fang Yi, pagkatapos ay lumitaw ang isang system window, na nagpapatunay sa nagwawasak na epekto ng kanyang pamamaraan. Sa ilalim ng impluwensya ng walang hanggang madilim na mundo, ang anomalya na S-class ay sapilitang ibinaba ng 2 buong antas sa isang banta na B-class, nakatayo sa harap ng nilalang na hamina na ngayon. Sinabi ni Fang Yi na ang anomalya na S-class ay dapat na may napakahinang pundasyon upang madaling maibaba, dahil ang halimaw ay mapapamahalaan na ngayon. Ang kanyang espada ay nagliyab sa isang ningges ng ginintoang pulang apoy. Idineklara niya na tapos na ang laban at naghatid ng isang malaki at nag-aapoy na slash, naganap na sum-ire sa nilalang sa isang apoy, sa labas ng sphere. Pinanood ni na Su Qingying at Lin Yi ang malaking orb ng dark energy, natagpuan ni Su Qingying na kakaiba ito, na binanggit na habang ito ay malinaw na isang dark attribute, iba ang pakiramdam nito sa kung ano ang dati niyang ginagamit. Sumang-ayon si Lin Yi, na kinumpirma na hindi niya nararamdaman ang karaniwang nakakadiri at mabigat na lamig mula rito. Ibinigay ni Zhao Lan ang paliwanag, sinabi niya na ito ay dahil nasasaksihan nila ang personal na domain ni Fang Yi, isang espasyo na nilikha niya mismo pagkatapos na makabisado ang dark attribute ng walang guro. Iniisip ni Zhao Lan ang napakalaking kahalagahan ng tagumpay na ito,
Ipinaliwanag niya na ang paglikha ng isang domain ay isang napakahirap na kakayahan. Bago ang sandaling ito, ang tanging taong alam niya na maaaring lumikha ng isang spatial domain gamit ang kanilang espiritual na kapangyarihan ay ang kanyang guro. Hula niya na, bukod sa kanya, mayroon, sa pinakamarami, 3 iba pang tao sa buong mundo na may kapangyarihang ito. Isang masakit na alaala ang sumilay sa kanyang isipan, na nagpapakita ng isang pangitain ng isang malaki at malawakang sakuna sa lungsod. Naalala niya kung paano sinubukan ng kanyang guro na gamitin ang kanyang sariling domain upang pigilan ang sakuna, ngunit sa huli ay nabigo. Ang kanilang mga iniisip ay natigil nang mawala ang lilang sphere, na nagpapakita kay Fang Yi na nakatayo ng mag-isa sa clearing. Sina Zhao Lan at Su Qingying ay natigilan sa kung gaano kabilis niyang natapos ang laban, sa isang casual na kaway at isang nakakapanatag na ngiti. Ipinahayag ni Fang Yi na ang magulong libingan ay dapat naligtas mula sa anumang karagdagang problema ngayon. Dahil ligtas na ang lugar, kalmadong naglakad si Fang Yi patungo sa kumikinang na bulaklak ng shizai. Maingat niyang kinuyumos ang kanyang mga kamay sa paligid ng halaman. Dahan-daang hinihila ito mula sa lupa kasama ang mga ugat nito upang mapanatili ito. Hawak ang kumikinang na premyo. Sinuri niya ito sa loob ng ilang sandali, na nagtapos na ito ay dapat na sapat upang makumpleto ang kanilang misyon. Pinanood siya ni Zhao Lan na may tensyonado at kinakabahang ekspresyon habang ang misyon ay umabot sa kritikal na punto. Bumalik si Fang Yi sa grupo at iniharap ang bulaklak kay Zhao Lan, na nagkomento sa maliit nitong sukat. Kinumpirma niya na ang kanilang misyon ay kumpleto na at hinimok silang umalis kaagad. Na ipinapaliwanag na ang selyadong Dark Tide ay hindi katulad ng ibang mga halimaw at maaaring maging problema anumang oras. Idinagdag niya na kailangan din nilang harapin ang walang malay at aroganteng pioneer at ang kanyang koponan. Ang kanyang tensyonadong kalooban ay natunaw, napalitan ng tunay na pasasalamat. Hawak ang kumikinang na bulaklak, taos-puso niyang pinasalamatan si Fang Yi, na inamin na ang kanyang napakalaking kapangyarihan ang tanging dahilan para sa kanilang tagumpay. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ang iba pang miyembro ng grupo at ipinahayag na oras na para silang umalis. Habang nagsisimulang lumayo ang iba, tumigil si Zhao Lan sa loob ng ilang sandali. Tumitingin pabalik upang pasalamatan si Fang Yi sa huling pagkakataon, pagkatapos ay inihayag niya ang buong at kritikal na kahalagahan ng kanilang misyon. Ipinaliwanag niya na si Elder Wu, ang tanging Jingang Realm pioneer ng Xia Nation, ay nasa bingit ng kamatayan, at ang bulaklak ng zizay ang tanging gamot na negel iligtas buhay na maaaring magligtas sa kanya. Sa isang bahagyang at nagpapasalamat ng ngiti, sinabi niya kay Fang Yi na nailigtas niya lamang ang buhay ng pinakamakapangyarihang tagapagtanggol ng bansa. Nakikinig ng mabuti si Fang Yi, ang kanyang ekspresyon ay nag-iisip, habang pinoproseso niya ang bagong at mahalagang impormasyon na ito. Tahimik na inuulit ang pangalan ng maalamat na Jingang Realm sa kanyang sarili. Habang sa wakas ay lumabas ang grupo mula sa Dark Portal ng Extreme Dark Zone, sinalubong sila ng isang kalangitan na puno ng umiikot na pulang ulap, itinaas ng pulang buhok na lider ang kanyang mga kamao sa tagumpay, sumisigaw ng may napakalaking ginhawa na sa wakas ay nakikita na nila ang liwanag at nakalabas ng buhay. Sumang-ayon si Lin Yi, nagpapasalamat na makita muli ang liwanag ng araw. Ang kanilang pagbabalik ay sinalubong ng isang alon ng hiyawan mula sa isang malaking grupo ng mga opisyal na naghihintay ng may pagkabalisa. Ipinagdiwang nila ang matagumpay na pagkuha ng bulaklak ng zizay, na inamin na hindi nila gaanong naniwala nang unang ipaalam sa kanila ni Zhao Lan, habang naglalakad ang koponan sa landas na nilinis ng karamihan. Nagulat ang pulang buhok na lider sa kung gaano karaming tao ang naruroon. May isang tao sa karamihan na nagtataka ng malakas kung sino ang taong talagang nakakuha ng bulaklak. Bigla, ang ekspresyon ni Lin Yi ay naging isa sa pagkabigla nang mapansin niya ang isang bagay sa kanilang harapan. Nakaparada mismo sa kanilang landas ay isang malaki at mabigat na armored military vehicle na pinalilibutan ng mga elite na sundalo. Agad na nakilala ng pulang buhok na lider ang sasakyan at ang simbolo ng maalamat na Star God Warzone, ang pinakamakapangyarihan at sikat na puwersang militar sa buong Xia Nation. Isang alon ng pagtanto at kahihiyan ang bumalat sa kanya habang nauunawaan niya na si Zhao Lan ay isang miyembro ng elite unit na ito, na nagpapadama sa kanya ng panghihinayang sa pagsigaw sa kanya kanina. Ang Star God Warzone ay nireranggo bilang numero 1 distrito ng militar sa bansa. Matapos magsimula ang pagbabalik ng espiritual na enerhiya,
Ang kanilang mga natatanging bentahe ay nagpahintulot sa kanila na ma-secure ang mga Forbidden Zone na may pinakamayamang mapagkukunan, na ginagawa silang mahalagang lugar ng paglilinang. Habang papalapit sila, maingat na iniabot ng isang opisyal ang bulaklak ng zizay, na ligtas na nakaimbak ngayon sa isang kumikinang na asul na lalagyan, sa isang mataas na ranggong opisyal. Ang opisyal ay ipinahayag na si Major Hanley, na kinuha ang lalagyan na may bahagyang at nasiyahang ngiti. Sa isang nakamamangha at hindi inaasahang pagpapakita ng paggalang, si Major Hanley at ang kanyang buong grupo ng mga sundalo ay tumayo ng tuwid, na nagbibigay kay Fang Yi ng isang matalim at pormal na saludo na kitang-kita na nagpagulat sa kanya. Pagkatapos ay bumaling si Major Hanley kay Zhao Lan, na tinitiyak sa kanya na agad niyang ihahatid ang bulaklak ng zizay sa ospital at maaari siyang magpahinga ng madali. Sumang-ayon si Zhao Lan, na nagsasabi na susunod siya kaagad. Dahil ligtas na ang mahalagang kargamento nito, mabilis na umalis ang armored vehicle, dahil hawak na ang agarang krisis, bumaling si Zhao Lan upang harapin si Fang Yi. Tinanong niya siya ng direkta kung siya ay mula sa Star God War Zone. Kinumpirma niya na siya nga, at idinagdag na ang balita tungkol sa kanyang hindi kapani-pani walang lakas ay kumalat na sa buong distrito ng kanyang militar. Sa isang kumpiyansa at nakakaalam na tingin, sinabi niya sa kanya na hindi magtatagal bago siya maging isang napakasikat at mahalagang figura. Ipinagpatuloy ni Zhao Lan ang kanyang pakikipag-usap kay Fang Yi, na hayagang inaamin na kinikilala niya na ang kanyang individual na lakas ay sapat na upang malampasan kahit na ang pinaka-elite na mga squad sa kanyang war zone. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang formal na alok ng recruitment, na itinuturo ang kanyang tila walang limitasyong potensyal at inaanyayahan siyang sumali sa Star God War Zone, na nangangako sa kanya ng access sa pinakamahusay na mga mapagkukunan ng paglilinang. Tinitiyak din niya sa kanya na ang mga gantimpala para sa misyon na ito para sa kanyang koponan at para sa squad ni Su Qingying ay ihahatid sa lalong madaling panahon. Nakikinig si Fang Yi na may bahagyang ngiti, ngunit tila isinasaalang-alang ang kanyang mga opsyon. Ang kanyang tono ay naging mas seryoso habang ipinapaliwanag niya ang tunay na kaseryosohan ng kanilang sitwasyon. Sinabi niya kay Fang Yi na dahil sa napakabilis na pagbabago ng mundo, ang pinakaagarang alalahanin ng bansa ay ang banta ng dark attribute na mga anomalya, isang pangitain ng isang lungsod na nilamon ng isang malaki at nakakatakot na ulap ng lilang at itim na enerhiya ang naglalarawan sa kanyang punto. Nagbabala siya na ang bilang ng mga anomalya na ito ay lumalaki sa isang nakababahalang rate. Ipinaliwanag niya na ang impluwensya ng mga dark zone na ito ay patuloy na lalawak tulad ng isang nakamamatay na tumor, na may kakayahang magdulot ng mapaminsalang kahihinatnan anumang oras. Dahil sa napakalaking panganib na ito, sinabi niya, wala silang pagpipilian kundi ang magtatag ng mga ipinagbabawal na zone at ipabantay ng mahigpit ang mga organisasyon tulad ng Spiritual Energy Association. Nilinaw niya na hindi niya sinasabi ito upang pilitin siyang sumali, ngunit dahil naniniwala siya na ang isang natatanging at makapangyarihang pioneer na tulad niya ay nakakuha ng karapatang malaman ang katotohanan ng sitwasyon ng mundo. Nauunawaan ang kanyang katapatan, ngumiti si Fang Yi at binigyan siya ng kanyang katiyakan. Sinabi niya sa kanya na naiintindihan niya, at kung makatagpo siya ng anumang mga anomalya sa hinaharap, hindi siya mananatiling nakatayo at walang gagawin. Sinabi niya sa kanya na maaari siyang magpahinga ng panatag sa puntong yun. Naririnig ang kanyang pangako. Ang mahigpit at pagod na ekspresyon ni Zhao Lan ay sa wakas lumambat sa isang tunay at maginhawang ngiti. Formal na ipinakilala ang kanyang sarili. Sinabi niya na ikinagagalak niya siyang makilala at inalok siya ng isang maliit at dark token. Kinuha ito ni Fang Yi, na nagpapakita ng isang itim na tablet na may simbolo ng dragon at ang mga karakter para sa Star God War Zone. Ipinaliwanag ni Zhao Lan na ang token na ito ay magbibigay sa kanya ng walang limitasyong access sa anumang ipinagbabawal na zone para sa kanyang paglilinang, at ang mga tarangkahan ng Star God War Zone mismo ay palaging bukas sa kanya. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang huling at mahalagang kahilingan, na nagtatanong kung nais niyang sumama at makita si Elder Wu. Sabi ni Fang Yi, ang ibig mo bang sabihin ay ang Jingang Realm Pioneer? Ipinaliwanag niya na ang taong ito ay kanyang guro at sa tingin niya ay dapat itong makilala ni Fang Yi. Bagaman sinabi niya na ito ay personal na hiling lamang, dahil gusto niyang maging kaibigan niya ito, tinanggap ni Fang Yi ang kanyang alok at ang token na ibinigay niya sa kanya, at inilagay ito sa kanyang bulsa. Sumang-ayon siyang sumama sa kanya,
na sinasabing palaging magandang magkaroon ng mas maraming kaibigan, bilang regalo upang patibayin ang kanilang bagong pagkakaibigan. Inilahad niya ang isang kamay na kumukuryente ng asul na kidlat, na sinasabi sa kanya na mayroon siyang isang bagay para sa kanya. Naguguluhan si Zhao Lan, ngunit ipinaliwanag ni Fang Yi na sa tingin niya ay kaya niyang linisin ang natitirang lason ng dark attribute sa kanyang katawan. Bago pa siya makapag-react, nagpakawala siya ng isang baha ng asul na kidlat na ganap na pumalibot sa kanya, na nag-iwan sa kanya ng pagkabigla, damaloy ang enerhiya sa kanya, at namangha siyang malaman na ang thunder attribute ay may nakapagpapagaling na epekto. Ang malamig at malalim na sakit na kanyang naramdaman ay napalitan ng isang mainit na pamamanhid, at napagtanto niya na ang discomfort ay ganap na nawala. Sa loob-loob, ang kanyang mga lumang sugat mula sa dark attribute ay nagsimulang gumaling habang ang kanyang katawan ay nililinis ng enerhiya. Pakiramdam niya ay ipinanganak siyang muli habang ang bihirang at makapangyarihang thunder attribute ay nag-aalis ng lahat ng toxins mula sa kanyang katawan. Nang matapos ito, tinanong ni Fang Yi si Zhao Lan kung ano ang kanyang nararamdaman. Napapaligiran pa rin ng malabong kislap ng kidlat, kinumpirma niya na maganda ang kanyang pakiramdam at ang natitirang dark energy ay ganap na naalis. Pinapanood ni Su Jingying habang inaalagaan ng mga paramedic ang walang malay at aroganteng pioneer. Nagtataka kung posible bang iligtas ang isang taong napakasama ang pinsala. Lumingon siya at nagulat na makita sina Fang Yi at Zhao Lan na naroon pa rin. Ngunit agad niyang napansin na ang kanyang aura ay tila iba, at ang kanyang mga pinsala ay tila nawala. Ipinaliwanag ni Zhao Lan na ginamit ni Fang Yi ang kanyang bihirang at purong thunder attribute upang ganap na linisin ang lason ng dark attribute mula sa kanyang sistema. Namangha si Su Jingying dito, na napagtanto na ito ang tunay na kalikasan ng kapangyarihan ng ating bida. Maaari itong gamitin upang wasakin ang mga kaaway at iligtas ang mga tao. Itinuro niya si Fang Yi ng may pagkamangha, na nagtanong lamang sa kanya kung ano ang kanyang tinitingnan. Isang napakagandang ideya ang sumagi sa isip ni Su Jingying, at excited niyang kinawayan ang mga paramedic. Lumapit siya kay Fang Yi at nagmungkahi ng isang partnership, na nagpapaliwanag na kung maaari nilang pagsamahin ang kanyang spiritual power sa kanilang advanced medical equipment, mas marami silang mailigtas na mga pioneer na nagdurusa mula sa dark attribute corruption. Upang ipakita na seryoso siya, yumuko siya ng malalim, na nagmamakaawa sa kanya na ipakita ang kanyang kapangyarihan kahit isang beses pa. Nanatiling tahimik si Fang Yi, na nag-iisip tungkol sa kanyang kahilingan. Sumang-ayon si Fang Yi at nagpakawala ng isang kontroladong pagsabog ng asul na kidlat mula sa kanyang kamay, na nagtatanong kung sapat na yon bilang isang demonstrasyon. Isa sa mga paramedic, na nakakita sa purong enerhiya, ay excited na nagkumpirma na tila gumagana ito at ang isang mataas na antas ng thunder attribute ay talagang maaaring labanan ang dark attribute. Ipinaliwanag ni Zhao Lan na nanggamutin siya ni Fang Yi. Ang kapangyarihan ay ipinadala ng direkta at sinira ang corruption sa loob niya. Iminungkahi ni Su Jingying na ang kailangan lamang nila ay ang magkahawak kamay sina Fang Yi at ang pasyente. Gayunpaman, nilinaw ng paramedic na hindi lahat ng cultivator, kahit nasa spirit creation realm, ay kayang humawak ng gayong purong enerhiya. Ipinaliwanag niya sa isang nakangiting Su Jingying na bagaman malubha ang mga pinsala ni Zhao Lan, ang mga ito ay menor de edad kumpara sa ibang pasyente. Tinatansya niya na ang pagpapagaling sa aroganteng pioneer ay mangangailangan ng 10 beses na dami ng spiritual energy. Idinagdag niya na ang pagliligtas lamang sa buhay ng pioneer ay magiging isang malaking tagumpay, at ang isang buong paggaling ay malamang na imposible. Sumang-ayon si Fang Yi sa pamamaraan, na nagtatanong sa mga paramedic kung paano ilipat ang kanyang spiritual energy. Dinala nila siya patungo sa ambulansya. Sinabi sa kanya ng isang paramedic na ilagay ang kanyang kamay sa isang espesyal na device at ilabas ang kanyang spiritual energy, na sinang-ayunan ni Fang Yi na gawin. Mula sa malayo, pinapanood ni Lin Yi, na iniisip kung paano hindi niya kailanman naisip na si Zhao Lan ay isang mataas na ranggo na miyembro ng Elite Star God Warzone. Namamangha siya na ang kanyang pinsan ay napakalakas na kahit ang maalamat na military unit na ito ay sinusubukang makipagkaibigan sa kanya. Naaalala niya kung paano personal na humiling ang karaniwang malamig na si Zhao Lan na maging kaibigan ang kanyang pinsan at binigyan pa siya ng kanyang personal na token. Pagkatapos ng ilang sandali, lumingon si Fang Yi kay Lin Yi at sa red-haired leader, na tinitingnan sila. Kinumpirma ni Lin Yi na maayos ang kanilang pakiramdam,
Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na siya at ang red-haired leader ay nagpasya na lumabas para sa mas maraming pagsasanay at kumuha ng ilang mga misyon ng mag-isa. Nararamdaman nila na hindi sila maaaring palaging umasa sa kanya at kailangang lumakas sa kanilang sarili. Nang matapos ilipat ang kanyang enerhiya, sumang-ayon si Fang Yi sa kanilang desisyon, na sinasabi lamang sa kanila na mag-ingat. Pinapanood niya sila na may isang maliit na proud smile, na iniisip na lumaki na ang kanyang pinsan. Naghanda nang umalis sina Su Jingying at ang kanyang team. Kumaway siya ng palm, na sinasabi kina Fang Yi at Zhaolan na magkikita sila sa susunod na misyon. Sinabi naman ni Zhaolan kay Fang Yi na oras na para bisitahin nila si Elder Wu. Habang umaalis ang kanilang ambulansya, halatang frustrated si Su Jingying, na nagrereklamo ng malakas na ninakaw ng Star God Warzone ng militar ang gayong makapangyarihang tao mula sa kanila. Sinusubukan ng kanyang mga teammates na pakalmayan siya. Ang isang pangwakas na pag-iisip ay nagpapakita ng mga panloob na problema sa loob ng Spiritual Energy Association, na inilarawan bilang masyadong magulo at ang mga nangungunang elite squad nito ay ayaw makipagtulungan. Dumating sina Fang Yi at Zhaolan sa isang malaki at modernong ospital, na siyang pinakamataas na security ward ng medical base ng Star God Warzone. Tinanong ni Fang Yi kung naroon si Elder Wu. Sa loob ng silid ng ospital, nakatayo sila sa harap ng kama kung saan nakahiga si Elder Wu na walang malay, na napapaligiran ng medical equipment. Nagkomento si Fang Yi sa kakaibang tanawin, na binabanggit kung gaano kakaiba na ang ultimate powerhouse ng Jingang Realm ay talagang isang shriveled na matandang lalaki. Pinagmasdan ni Fang Yi ang kalagayan ng Elder, ang mukha at leeg ng matandang lalaki ay natatakpan ng mga pulang ugat, at humihinga siya sa pamamagitan ng isang respirator. Ipinaliwanag ni Zhaolan na mas malala ang kanyang kalagayan noon, na sinasabing mukha siyang bangkay. Idinagdag niya na kahit na matapos gamitin ang mahalagang shizai flower sa kanya, hindi pa rin siya nagigising. Nag-aalala, nagtataka si Fang Yi kung ano ang maaaring nangyari sa isang napakalakas na tao upang iwanan siya sa ganitong kalagayan. Nagsimulang ikwento ni Zhaolan ang kwento ng labanan na humantong sa pagkawala ng malay ng kanyang guro. Inilarawan niya kung paano lumitaw ang isang malaking dark attribute anomaly sa ibabaw ng kabisera, upang pigilan ang anomaly mula sa pagkonsumo sa lungsod. Si Elder Wu, ang kanyang guro, ay humakbang pasulong upang aisil ang lahat ng mag-isa. Ipinapakita ng isang flashback ang iba pang miyembro ng kanyang squad na naglilipat ng kanilang sariling spiritual energy sa kanilang guro upang suportahan siya. Ang anomaly na kanilang hinarap ay higit pa sa isang S-level na banta. Isang napakalaking dragon-like form na gawa sa dark energy ang nakabitin sa ibabaw ng wasak na lungsod. Nagpatuloy si Zhaolan, na nagpapaliwanag ng napakalaking panganib. Kung ganap na bumagsak ang anomaly, wawasakin ito ang kabisera at lahat ng nakapaligid na lungsod, na magpapahamak sa buong bansa sa kaguluhan. Sa isang desperadong huling paninindigan, ginamit ni Elder Wu ang kanyang sariling personal domain upang aisil ang S-level anomaly. Ngunit ang sakuna ay mas makapangyarihan pa kaysa sa inaasahan nila. Ang napakalaking kapangyarihan ng Dark Attribute ay bumaliktad sa kanya, na nagpapasama sa kanyang katawan. Ipinagtapos ni Zhaolan na kung hindi siya isang master ng Jingang Realm, agad siyang magiging abo. Bumalik sa kasalukuyan, tumingin si Fang Yi sa comatose hero na may bagong paggalang. Kinikilala niya na upang pigilan ang pagkasira ng isang lungsod, si Elder Wu ay tunay na isang mahusay na pioneer. Habang tinitingnan ni Fang Yi ang comatose na si Elder Wu, ang kanyang mga iniisip ay napunta sa kanyang nakaraang buhay. Naaalala niya na maraming mga pioneer ang nagsakripisyo ng kanilang sarili upang siya ang maging huling tao na makaligtas. Napagtanto niya na may malungkot na pag-iisip na sa kanyang orihinal na timeline, malamang na namatay na si Elder Wu sa puntong ito. Isang bagong determinasyon ang pumuno sa kanya, at iniabot niya ang isang kamay patungo sa Elder. Nagulat si Zhaolan, sinigawan siya, na nagtatanong kung ano ang ginagawa niya sa kanyang guro. Kalmadong sinabi ni Fang Yi sa kanya na huwag mag-alala. Ipinaliwanag niya na habang gumagana na ang Shizai Flower, gusto niyang subukang alisin ang ilan sa matigas na dark attribute na nananatili sa katawan ng Elder. Inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib ng Elder, at isang malakas na surge ng asul na kidlat ang nagsimulang dumaloy sa katawan ng matandang lalaki. Ipinaliwanag ni Fang Yi na ito ay makakatulong sa kanya na gumising ng mas mabilis. Pinapanood ni Zhaolan ng may pagkabigla.
na sinasabing ang kapangyarihan na sinusubukan niyang linisin ay nagmula sa isang S-level na sakuna. Pagkatapos ng isang sandali ng pag-aalangan, sumuko siya, na sinasabi kay Fang Yi na sige at subukan, marahil siya ang himala na kailangan nila. Ang silid ay napuno ng crackling ng kapangyarihan ni Fang Yi habang ibinubuhos niya ang kanyang enerhiya sa Elder. Binalaan siya ni Zhao Lan na mag-ingat, na nagpapaliwanag na ang dark attribute sa loob ng kanyang guro ay mas nakakatakot kaysa sa dark tide. Idinagdag niya na kung wala ang Shizai flower, ang paggaling ng Elder ay hindi sana naging napakabagal. Si Fang Yi, na seryoso ang mukha, ay nagkumpirma na naiintindihan niya. Nararamdaman niya ang napakalaking kapangyarihan ng kadiliman sa loob ng katawan ng Elder. Alam niya na kahit na pinahina ito ng purifying power ng Shizai flower, ang dark energy ay maaari pa ring magpakita ng isang napakalaking at mapanupil na puwersa. Bigla, isang malakas na alon ng dark energy ang sumabog mula sa kama, na itinulak sina Fang Yi at Zhao Lan pabalik. Sumigaw si Zhao Lan ng babala, na sinasabi kay Fang Yi na mag-ingat at ituon ang kanyang isip habang nagsisimula ng makaapekto sa kanya ang dark energy. Bilang tugon, isang napakagandang golden aura ang sumabog sa paligid ni Fang Yi habang ina-activate niya ang kanyang sariling spiritual protection. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na may golden light, ngunit napagtanto niya na may pagkabigla na hinayla ng dark energy ang kanyang kamalayan sa isang paningin ng nakaraan. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo ng mag-isa sa isang desyertong kalye sa isang wasak na lungsod, na tumitingala sa napakalaki at nakakatakot na pulang mata ng anomaly na sumaikop sa kalangitan.